Hallelujah. We thank you. We thank you, Lord. We honor you. We bless your name. We glorify you, O Lord. Panginoon, kulang ang aming mga tinig, ang aming awit, upang lubos na papurihan kayo sa kadakilaan nyo, sa kabutihan nyo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat. Whenever we gather like this, you never fail to meet us, O Lord God. You have promised that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. Salamat, O Diyos. Kami kinakatagpo mo at patuloy mo pang kakatagpuin sa araw na ito. Lord, we thank you. Salamat, Lord, sa iyo pong biyaya. Panginoon, alam namin, O Diyos, you have saved us and it is much better your way, Lord God. Kasi hindi namin alam kung paano namin iligtas ang aming sarili, Panginoon Diyos. It is only by your grace. Kaya Lord, ngayong oras na ito, sama-sama po kami nagpapakumbaba, Panginoon. Mihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, naisip, nasabi, nagawa, Panginoon, na hindi nakalugod sa inyo. Patawarin niyo po kami at linisin ng inyong banal na dugo. Isuot niyo sa amin ang baluti ng katwiran ngayong oras na ito. Hayaan niyo kami makalapit sa inyo na punong-puno ng pananampalataya na kami may tatanggapin ngayong araw na ito. Lord, we ask that today we will not only be informed, but we will be transformed by your word from glory to glory. Salamat, Lord God. We also pray for our Apostle Bishop Art and Reverend Lynn who are now at Singapore. Lord, bless them, protect them, anoint them, and grant them multiple victories, Panginoon. Salamat, Lord God. You will bring them safe and sound muli dito po sa aming bansa, Panginoon Diyos, after a victorious mission. Lord, salamat at sa aming pong mga worship services all throughout the globe. We declare your power, your provision, and your victory to flow upon them as well. In Jesus' name. At Lord, aalis kami sa lugar na ito, dala-dala ang tagumpay. Hindi lamang kami pupunuin ng inyong presensya, kundi kami mag-uumapaw, Panginoon Diyos. Lalabas kaming punong-puno at nag-uumapaw, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan. Dadaloy ang healing, deliverance, ang answered prayers, ang provision, Panginoon, ang tugon sa mga panalangin. At naniniwala kami, O Diyos, lalabas kaming better version of ourselves. Panginoon, salamat sa patuloy na katalunan ng kaaway sa aming kalagitnaan. We continually declare the defeat of the enemy. At salamat, Lord, sa iyong tagumpay na nasa sa amin ang buhay. Salamat, Lord. We honor you and we bless you. Ma-enjoy namin ang presensya nyo at ang inyong mga salita ngayong araw na ito. To you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Praise God. And also our culture as J1 family, sabay-sabay po tayo. I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. Malakas na palakpak muli kay Lord. Praise God. Ang atin pong Apostle Bishop Art and Revlin ay nasa Singapore. So please continue to pray for them. Meron po silang mission doon and to celebrate also our church anniversary there. So lagi po ba natin silang pinagpe-pray? Amen. Okay. Kamusta naman po kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, mas masaya ako ngayon dahil nakita kita. Ayan. Totoo ba yan?
Thank you, Lord. Ngayon pong bagong buwan ng Marso, ay pumapasok po tayo sa Hebrew month, which is Adar, which means transformation. We are entering to this powerful month ngayon, which is the month of Adar, which means transformation. At natutuwa po ako dahil ang buwang ito, from the word itself, is a month to march. March in victory. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, we will march in victory. Kaya po, excited po ako kasi we will talk about faith this whole month of March. Meron lang po akong tanong sa inyo. Ilan po sa inyo yung may mga bahagi ng buhay nyo na gusto nyo nang mabago? Gusto nyong baguhin sa family? Yung iba po sa inyo, siguro may gustong baguhin sa inyong mga finances, sa budgeting. Yung iba po sa inyo, siguro may gustong baguhin pagdating sa kanya mismong sarili. Sa totoo lang po, lahat po tayo gusto po natin ng change. Kailangan natin ng change. Sabi nga po ng ibang mga powerful quotes, change is the only thing that is constant sa mundong ito. Pero may malaki pong pagkakaiba ang change at ang transformation. Change is concentrated more on the external. Samantalang ang transformation naman is all about our internal being. Ang change po, this is man-made. Ang transformation, this is God-made. Pwede mong baguhin ang sarili mo. Pero ang tanging makakapagbago lang ng puso mo at ng kaloob-looban mo ay ang Diyos. Lahat po tayo dito pwedeng mag-portray na tayo'y mabait. Mabuting tao. Tingnan mo yung katabi mo, napakabait niyan, tama? Bait na bait ka dyan. Pero kapag hindi totoong transformed ang kanyang puso, yung pagkamabait niyan ay very temporary lamang. So that is why ang desire natin is not only for change. We also desire transformation. Kaya po ang susi para maranasan ang tunay na transformation na galing sa Diyos is through faith. That's why our topic for today is faith that transforms. Ang nagbabago sa atin ay hindi lamang ang sarili nating kagustuhan, kundi it is God, and through our faith, we are transformed. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito po'y kinuha ko sa The Voice Bible. Therefore, if anyone is united with the Anointed One, that person is a new creation. The old life is gone, and see, a new life has begun. The Lord will be the one to bless the reading of His Word. Si Lord po, He is not after behavior modification. Hindi po ang pruweba ng pagiging tunay na Kristiyano ay kapag siya ay bumait. Hindi lamang po yun. O kaya naman kapag po siya ay hindi nakagaya ng dati, nabawasan na po yung kanyang pagkamainisin. Hindi po yun lamang ang simbolo. We are not about changing or modifying our behaviors or adjusting our attitude. Oy, born again ka na, dapat ganito ka na. Oy, born again ka na, dapat ganun ka na. Hindi po ganon. We are not pushing or imposing any standard when it comes to transformation. Kasi ang Diyos lamang po ang tanging nakakakita ng totoong laman ng ating puso. Amen po ba? Pwede nating baguhin sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating sarili, but it is only the Lord who really sees what's inside our heart. He is after a total heart transformation. Kaya po, pag tayo ay na-born again, may binubuksan tayong pintuan sa Panginoon. Sabi po ng isang powerful quote, faith is the door that allows God to enter
your impossible situations. Kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, may binubuksan kang pintuan sa Panginoon. Nung wala ka pang relationship kay Lord, meron ka ding bukas na pintuan, pero ito naman ay para sa kaaway. Pero nung na-born again ka na, nabuksan na yung pintuan mo, para ang pumasok naman at magkaroon ng intervention sa buhay mo is our Lord. Kaya po, let us understand, ano bang ibig sabihin ng faith in Greek? Ang meaning po ng faith sa Greek word is pistis. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Hindi po yan yung kapag naiinis ka, pistis ka. Hindi yan yun. Pistis. Ang ibig sabihin po niyan is complete trust, confidence, and surrender to God. Hindi lang po ito paniniwala ng isipan. Hindi lang po ito lakas ng isipan, kundi commitment mo po ito to have this complete, sabihin natin complete trust, confidence, and surrender to God. Hebrews chapter 11 verse 1 says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sino ho dito ang may wifi sa bahay? Raise your hands. Meron? Sino yung wala pang wifi sa bahay? Sino yung walang bahay? Ay, hindi kayo nataas kahit saan eh. Ang wifi, hindi po natin ito nakikita. Pero ginagamit natin araw-araw. Yung data mo na niloload mo, 100 GB isang buwan, inuubos mo sa Facebook at sa YouTube, hindi mo naman nakikita ang mga waves noon. Meron ba nagsabi ng ganito? Hindi ako maniniwala sa wifi hanggat hindi ko nakikita yung mga nagliliparang signal na lumilipad sa hangin. Meron bang ganon? Lahat ng gumagamit ng wifi, gumagamit lang, hindi niya na para tingnan. Nananampalataya siya na kapag nagbukas siya ng isang internet address, makakapasok siya dahil meron siyang Wi-Fi connection. Pero bakit kapag pananampalataya na sa Diyos, ang gusto natin, nakikita natin agad. Visible agad. Gusto natin pag pinag-pray ka ngayon, makuha mo na kagad yung inaasahan mo. Kung tayo magaling magtiwala sa Wi-Fi, nagawa lamang ng tao, mas lalo tayo dapat sigurong magtiwala sa Diyos na gumawa ng buong universe. Bakit ka nakaupo ngayon sa kinauupuan mo? Kasi nanampalataya ka na yan ay matibay at kaya kanyang dalhin. Amen ho ba? Bakit hindi mo subukang tawagan ng gumawa? At itanong mo sa kanya, anong materialas ang ginamit mo? Anong mga dimensions ang inilagay mo dito? Anong principle of physics ang ginamit mo para lamang ako'y masambot nito? Meron bang ganon? Wala. Basta pag nakita mong upuan, 4 ang paa, minsan gumaganon-ganon pa, uupo ka pa rin. Bakit? Ganon ka katinding naniniwala. Bakit sa Diyos hindi ganon? Bakit kay Lord tatanungin pa natin, Lord, totoo kaya ito? Totoo kaya ang pangako mo? Totoo kaya yung Jeremiah 29 verse 11? Totoo kaya yung Psalms 119 verse 105? Totoo kaya yun, Panginoon? Ang dami nating tanong bago tayo manampalataya sa Diyos. Pero sabi dito, if we want a transformation of our lives, kailangan hindi pa dumarating sa'yo, hindi mo pa nakikita na nanampalataya ka ng darating. Because faith believes before the evidence appears. Nananampalataya ka na kahit wala pang ebidensya. May isa pong lalaki nagpray sa Diyos, Lord, paulanin mo naman ngayong araw na ito. Tapos, pumunta po siya sa church. Wala naman dalang payong. Kung naniniwala talaga siya na uulan, dapat may dala na agad siyang payong. Tama? Hello? Minsan ganun tayo, nagpe-pray tayo sa Diyos ng milagro. Pero hindi naman tayo naghahanda para tanggapin ang milagrong yon.
Hingi ka ng hingi sa Panginoon ng prayer mo. Sagutin ng Diyos ang panalangin mo, pero hindi ka naman naghahanda para tanggapin ito. Faith begins where human understanding ends. Kapag hindi mo na kayang i-explain, kapag hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari, dito na papasok ang tunay na pananampalataya. Kasi kapag na-i-explain mo pa, ibig sabihin, hindi ka pa lubos na nananampalataya. Kaya po may 3 puntos tayong pag-uusapan on how faith transforms. Number 1, faith transforms your identity. Ang sabi po ulit ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is united with the Anointed One, that person is a new creation. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na daw. Ang pinakamalaking transformation na ginagawa ng Diyos sa atin is our identity transformation. Marami pong tao ang nabubuhay sa labels. Nag-e-exist po tayo sa mundo na kung saan usong-uso ang i-label ang isang tao. Hindi mo maalala yung pangalan, pero alam mo yung label niya. Tanda mo ba yung si Brother June? Sinong Brother June? Yung mataba. Tanda niya? Pansin niya? Tanda mo ba yung si Sister Tess? Sino yun? Yung madaldal? Yung lagi na lamang nagchichismis? Ang dali mo, siya pala yun. Oo, tanda ko na yun. Yung maingay? Oo. Ang dali nating maalala ang label kaysa sa name. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, ano kayang label na meron yan? Tingnan mo kung anong tag na nakalagay dyan. Alam ko kung anong nakalagay dyan. He is the child of the Most High. Yan ang tag niyan. Yan ang label niya. Ang identity mo ay hindi yung galing sa mundong ito. Ang identity mo ngayon is that you are a beloved son and daughter of God. Walang pwedeng bumura nun. Hindi yun pwedeng burahin ng nakaraan mo, ng kasalukuyan, at even ng iyong hinaharap. When you started your faith in the Lord, you removed your earthly label. Yung label mo na ikaw ay isang failure, sabi nila. Maraming tao nag-reject sa'yo. You have been left broken-hearted by people. Ikaw daw ay napaka-makasalanan. Pero kapag ang isang tao ay lumapit kay Kristo na may pananampalataya, nababago ang kanyang identity. Hindi ka tinatawag ng Diyos ayon sa iyong pagkakamali. Tinatawag ka ng Diyos ayon sa iyong destiny. Isipin po natin si Simon Pedro. Dati po siyang isang mangingisda, very impulsive and aggressive. Minsan mahina ang kanyang pananampalataya. Pero nang nakilala niya si Jesus, ang sinabi sa kanya in Matthew 16 verse 18, you are Peter, and on this rock, I will build my church. Hindi tiningnan ng Diyos, ikaw pala ay maraming mali. Ikaw pala ay mahina ang pananampalataya. Ikaw pala ay masyadong aggressive, masyado ka palang impulsive, mainitin ang ulo. Hindi yun ang inisa-isa ng Diyos nung kanyang tinawag si Peter. Ang tiningnan niya lamang kay Peter is the destiny. Na si Peter pala ang magiging isa sa pinakamatitinding followers ni Christ, church planter, world changer, history maker. Yun ang nakita ni Jesus sa kanya. Pero noong tinawag siya, isa lamang siyang mangingisda. Sa paningin ng maraming tao siguro, anong magagawa niya ni Pedro? Ni hindi pa nga yan makahuli ng isda. Hindi nga yan magaling sa ginagawa niya, tapos gagamitin ng Diyos. Napakamainti ng ulo niyan. Impulsive. Pwede nating isa-isahin ang mga pangit nating characteristics.
Pero gusto kong sabihin sa iyo, ni isang pangit mong karakteristik, hindi tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan niya sa iyo, ang anak kong ito, pag nanampalataya siya, gagamitin ko siya higit sa kanyang inaasahan. Ang anak kong ito, pwede kong ipadala sa ibang bansa at doon maghayag ng mga salita ko. Ang anak kong ito, kahit siya'y walang masyadong mataas na pinag-aralan, wala siyang PhD, DVD, ABCD. Pero siya pwede kong gamitin higit sa kanyang inaasahan. Ang anak kong ito, basta sumunod lamang, may paglalagyan ito sa aking ministeryo. Ganon po ang Diyos tumingin. Kaya wag mong titingnan ang sarili mo as a failure. Kung ikaw ay bumagsak sa isang bahagi ng buhay mo, that doesn't mean that you are already a failure. You just failed. But you are not a failure. Amen. Hindi porke nireject ka ng mga tao sa paligid mo, nireject ka, na late ang biyaya ng Diyos sa'yo, isisisihin mo ang sarili mo at sasabihin mo, hindi yata ako karapat-dapat. Hindi porket pangit ang dinaanan mo noon, hindi ka naman pwedeng tawagin ng Diyos. May isa pong nanay, halos gabi-gabi umiiyak sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanyang anak. Ang anak niya ay nalulong sa drugs. Paulit-ulit nakukulong. Paulit-ulit bumabalik sa maling barkada. Maraming tao ang nag-label sa anak niya at nagsabi sa nanay, alam mo yung anak mo, wala na yung kapag-asa sa buhay. Kita mo, pabalik-balik sa kulungan, drug addict. Pero ang sagot ng nanay, hanggat may Diyos, may pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, hanggat nandyan si Lord, may pag-asa. Bawat gabi, yung nanay na yon, lumuluhod siya sa tabi ng kanyang kama ng anak niya. Sa tabi ng kama ng anak niya. Habang yun ay bata pa lamang, bumabarkada, kapag bagong laya, nakahiga ang kanyang anak at nilelay hands po niya at nagpe-pray siya. Hindi niya alam kung kailan mababago ang anak niya, pero kilala niya kung sino ang pwedeng magbago doon. Kaya yun ang kanyang nilalapitan, Lord, hindi ko kayang baguhin ang anak ko. Kahit anong pangaral lang sabihin ko sa kanya. Kaya kapatid, mga magulang na naririto, sa totoo lamang, hindi mo kayang baguhin ang anak mo. Sa totoo lamang, kahit anong dikta mo dyan, kapag yan ay nasimulan mo sa foundational years na 0 to 7 years old, at hindi mo na i-prepare siya para sa correction, yung iba na-spoil, yung iba ipinaalaga sa kung saan-saan, kaya malayo ang loob sa kanya nung kanyang anak. Kaya nung panahon na nagiging pasaway yung anak, kahit anong sabihin niya, kahit gaano ka-powerful pa yon, biblical, parang walang nangyayari. Kasi napabayaan nung umpisa. Kaya mga magulang po na naririto, sa simula pa lang ng paglaki ng inyong mga anak, 0 to 7 years old, tutukan nyo na. Paluin ninyo kung kinakailangan. Pati yung tatay, isama nyo sa palo. Pero yung anak ninyo, ba't mo pinalo yung tatay? Maligalig. Nakikisali pa. Hindi masamang paluin ang anak. Lalo't ito'y kinakailangan. Do not spare the rod. Sabi ng Biblia, do not spare the rod to your child. Magiging crown niya ito pagdating ng panahon. Ako po'y alaga sa palo. Hanggang ngayon, pinapalo pa ako ng asawa ko. Hindi pala yun. Pero ng aking mga magulang, ako po'y pinapalo. Nag-iisang anak ako. Siguro, ikaw ay spoiled, ang swerte mo naman. Hindi. Ako'y alaga sa palo. Nung wala maliit hanggang mag 7 years old, mayroon akong pagkatakot sa aking ama. Kaya nung ako'y lumalaki, I have that respect and full trust and confidence sa tatay ko.
Ano pong pinupuntos ko ulit? Huwag mong papayagan na yung mga anak mo, hindi mo i-build ang foundation nila sa salita ng Diyos habang sila'y lumalaki. Hindi mo sila kayang baguhin. Ang pwede lang magbago sa kanila ay ang Diyos. Kahit anong sabihin mo, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, hindi ka gumaya sa ganito. Naku, nilalabelan mo na rin ang anak mo. Don't make labels. 5 ang anak mo, itong pangatlo ang paborito ko, pakinig nung 4. Itong pangatlong ito ang aking paborito. Naku, delikado na ang buhay noon. Bakit? Never compare. Amen? May kausap ba ako dito? Kaya po, maraming tao ang hindi magkaroon ng ganap na transformation. It is because people put labels in their lives. Huwag kang sasama doon. Huwag kang gagaya sa mundo. Kaya ano po nangyari? Balik tayo sa story. Isang gabi, habang nasa loob ng kulungan, yung pasaway na anak, may isang volunteer na nagbahagi ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos at kung paano kayang baguhin ng pananampalataya ang puso ng tao. Sa una, hindi siya naniwala. Pero may isang linyang tumama sa kanya. At ang sabi po ng pastor na nag-share doon sa loob ng kulungan, hindi ka tinatawag ng Diyos ayon sa iyong nakaraan, kundi ayon sa kung sino ka sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, napaisip siya, paano kung hindi pala ako habang buhay na kriminal? At doon sa maliit na selda, bigla siyang napatawag sa Diyos. Walang kahit anong magarbong salita, umiiyak lang siya at humihingi ng bagong simula sa Panginoon dahil lamang sa kanyang narinig na salita ng Diyos. May kairos time ang bawat isa. May tamang panahon para yung iyong katabi, para yung iyong hindi kasama ngayon na pilit mong binapabangon, ay hindi bumangon. At hindi sumama sa iyo ngayon, huwag kang malungkot at madismaya kasi may tamang panahon ng Diyos para sa kanila. Hindi ko alam kung nakailang balik sa kulungan bago po siya nagkaroon ng realization. Nanalangin siya. Umiiyak at humihingi ng bagong simula. Lumipas pa po ang maraming taon. Tuloy-tuloy din po yung nag-share doon. Unti-unti pong nagbago ang kanyang kaisipan. Nang makalaya siya, hindi na po siya bumalik sa dati. Isang gabi, nagulat yung mother. Umuwi ang anak niya, umiiyak. At sinabi niya sa kanyang nanay, "Ma, pagod na ako sa buhay ko. Gusto ko nang mabago." Nagtrabaho siya ng marangal, inayos ang relasyon sa kanyang mother at nagsimulang tumulong sa mga kabataang nalululong din sa droga at sinasabi sa kanila na may bagong identity silang pwedeng tanggapin. Ang lalaking minsang tinawag na problema ng community, naging tagapagdala ng pag-asa sa community. Imagine the transformation of the identity of this person. Kaya huwag mo sasabihin, wala nang pag-asa, pastor. May taning na, sabi ng doktor. Hindi. Huwag mong i-labelan. Ang ilagay mo at sabihin mo palagi, may ginagawa na ang Diyos. May nangyayari na. Kaya huwag kang titigil sa pananalangin para sa mahal mo sa buhay. Kung hindi ka mananalangin, sino ang mananalangin para sa kanila? At pag tinatanong po siya kung paano nangyari ang pagbabago, iisa lang ang sagot niya. Akala ko ako'y kriminal at yun na ang buhay ko, pero ipinakita ng Diyos na anak niya pala ako. Mga kapatid, ang pananampalataya nung ina, hindi nung anak. Yung pananampalataya nung ina, ang naging simula ng transformation ng isang buhay na pariwara. Kung may kilala ka ngayon, close sa'yo, mahal mo, at nakikita mong parang hindi siya nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo kailangang ipagdildilan sa kanya ang verse.
Hindi mo kailangang pakahilahin palagi sa church. Hindi mo kailangang i-enforce sa kanya ang mga batas at standards na alam mo. Hayaan mo ang Diyos ang kumilo sa kanya. Huwag ka lang bibitiw sa pananalangin. Amen? Your past may explain you, but it does not define you. Pwedeng mailatag ang iyong nakaraan. Ikaw ay dating ganito, ikaw ay dating ganon, But it is not who you are defined of. You are not defined by your past. Amen? You are defined by the God who loves you and chose you in spite of your dark past. Point number 2. Faith transforms your perspective. Kanina, it transforms your identity. Sino dito mga anak ni Lord? That is your identity. Don't forget, you are a child of the Most High. Paano yun, Pastor? Hindi pa ako lubos na matuwid sa harapan niya. Sadya naman ganon. It is a process of everyday transformation from the Lord. Ang faith ay parang spiritual lens. Kung paano mo nakikita ang isang sitwasyon, nababago ito kapag may pananampalataya ka. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 17 verse 20, if you have faith as small as a mustard seed, nothing will be impossible for you. Napakaliit po ng butil o ng buto ng mustasa. Pero kapag itinanim mo ito, nagiging malaking puno. Ganito rin ang faith. Hindi kailangang malaki agad. Kailangan lang itong totoo at nakatanim sa Diyos. Tanong, we are talking about perspective. Therefore, we are talking about our eyes. Kailan nabuksan ang mata ng tao? Question. Kailan nabuksan ang mata ng tao? Kailan? It's in Genesis. At ito yung nangyari kay Adan at kay Eva. Nung sila'y nag-commit ng sin of disobedience, ang sabi po doon, and their eyes were opened. Pero, alam niyo po ba, patingin nga muna ako ng mga mukhang nagulat. Dahil kay gugulatin ko. Patingin nga ng mukhang nagulat. Para namang naasiman yan eh. Nagulat. Alam niyo po ba, hindi lamang po unbelievers ang bulag. Marami ding Kristiyano bulag. Yung iba nga nagbubulag-bulagan. Paanong bulag, pastor? Born again na ako. Leader na nga ako. Servant na ako sa church. Hindi na ako bulag. Mulat ang ating mata, pero bulag tayo sa dapat nating tingnan. Ulit. Mulat ang ating mata, pero bulag tayo sa dapat nating tingnan. Kaya ito ang sabi ng Diyos, mas maigi pang kayo'y bulag. Okay? Of course, binuksan na ng Lord ang mata natin. Pero, nung sinabi niya ito sa mga Israelita, sabi niya, Isaiah 42 verse 16, then I will lead the blind along a path they never knew, to places where they have never been before. Magtataka kayo dito. Bakit hindi sinabi dito na, the Lord, I will open your eyes. And take you to places where you have never been before. Di ba si Lord ganyan? He opens eyes, He opens our minds. Pero bakit dito ang sabi ni Lord, I will lead the blind. Sa panahon po ngayon, meron tayong tinatawag na cancel culture. Sinong aware doon? Yung mga masyadong umiidad na, hindi yata alam yung cancel culture. Taas ang kamay yung alam yung cancel culture. Taas. Yung hindi niya alam yon.
Yung wala nga talaga siyang alam kahit anong bang itanong. Ito po yung nangyayari kapag ka may isang hindi sang-ayon sa iyong opinion, kinakancel agad ikaw. Nagsalita ako dito at sinabi ko kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos at hindi mo nagustuhan and you are saying, cancel ka sa akin. Kinancel mo yung tao. Pwede mong i-cancel yung kanyang sinabi. I-cancel mo yung sa palagay mo hindi ayon sa iyong alam. Pero wag mong i-cancel yung tao. Narinig mo yung 1,000 sinabi niya, 999 ay sumang-ayon ka. Narinig mo yung isang hindi ka sumang-ayon, kinancel mo na yung 999. Hindi ba pwede that we agree to disagree? Hindi ba pwede na meron kang hindi nagustuhan o hindi ka magandang narinig? And then, so be it. Don't take it so personally. Yan po kasi ang nangyayari pag masyadong akala mo inaatake ka. Hindi. People who are correcting you, people who are preaching here, do not attack anyone personally. Ang gusto natin, maisaayos ang ideology, principles na itinuturo ng Biblia. It is never our intention or never our SOP na mag-cancel ng kahit sino. Lahat na lang binibig deal ngayon ng mga tao. Yung mga kabataan, napaka-sensitive. Pero wala dito noon. Amen? Uy, may kausap pa ho ba ako dito? Nowadays, most people are so informed but so unlearned. Ang daming alam ng mga tao ngayon, but they don't know it. And they don't learn from it. Maraming alam pero hindi naman natututo. Tanong, nalulunod po ba ang isda? Yan na naman tayo ha, may kanya-kanya na namang opinyon. O baka pag hindi kayo naniwala, mali ka pastor, cancel ka sa akin. Nalulunod ba ang isda? Yes or no? Sino may sabing no? Mag-participate naman kayo. Utang na loob. Hindi masamang magkaroon ng desisyon. Nalulunod ba ang isda o hindi? Sino may sabing hindi? Sino may sabing oo? Iniintay ko po yung katabi kong tumaas, hindi po tumaas, hindi na rin ako. Nalulunod ang isda? The answer is yes. Nalulunod? Mali ka, pastor. Lahat ng isdang nakita kong lumalangoy sa ilalim ng tubig ay lahat ay buhay. Kumukuha po ng oxygen sa water ang mga isda. Kailan sila nalulunod? Kapag marumi na ang tubig. Nababawasan kasi ng oxygen dahil sa mga contaminants. Kaya ang mga isda ay nasosuffocate. Ganon din tayo. Kapag napuno na ng polusyon, ng hangin, ganon din tayo. Masosuffocate tayo. Ganon din ang isda. Same is true. Ganyan tayo minsan. Sa sobrang dumi ng paligid, sobrang toxic sa school, toxic sa bahay, minsan toxic din sa church. Hindi mo alam you are already contaminated at naiiba na bigla ang takbo ng utak mo. To be honest, nakakatakot na po mag-post ngayon sa social media ng kahit anong content kasi may tendency kang ma-misinterpret and later on maging toxic na ang mga nababasa mong messages. Baka ma-Alvin Aragon ka. Kung minsan din, kung alin pa yung mga wholesome, encouraging, inspiring posts, siya pa yung maraming bashing. Pero yung mga nagpo-post ng wala namang kakwenta-kwenta, may maipost nga lamang. May nakita nga po akong post nagmura po yun. Nagmura yun ang post niya.
Then, sinabi niya, grabe ang init. Nagmura muna, tapos grabe ang init. In a few minutes, anong daming like, ang daming heart, 1,000 agad. Ang tawag po dyan, toxic. Kahit saan ka tumingin, may toxicity. Nasa sayo lamang kung meron ka bang enough supply ng oxygen. Na pag tumingin ka sa paligid mo, hindi ka madadala sa toxicity ng mundo. Meron nga pong pelikula dati, naging best comedy of the year, nominated to be the best comedy of the year, 2009. Ang title po ng movie ay The Hangover. Sino nakapanood niyan? Yan daw po yung sobrang nakakatawa. Hindi ko napanood yan eh. Kaya pag maging best comedy of the year, kung hindi nakakatawa, kaya lamang, meron po siyang more or less 160 times na binanggit ang mga vulgar and cuss words sa buong film. And yet, ito po yung nilagay na rated PG-13. Imagine, pwedeng manood ang 13-year-old pataas. Tapos ang maririnig nila, 160 times na nagmumura ang bida. Imaginein mo kung ito'y napanood ng isang 13-year-old na inosente at kanya itong na-absorb. Paano mo i-expect na yung bata ay kikilos ng may decency at may respect? Gayong ang kanyang napanood ay ito. At dito po nabubulag ang Kristiyano. Kaya po, kung ganyan lamang din ang nasa paligid, maigi pang maging bulag. Kung ang makikita mo lamang din ay ang mga kaguluhan sa politika, maigi pang maging bulag. Kung ang makikita mo lamang din ay ang troubles and issues of life, kahit saan ka tumingin, sa school, sa bahay, maigi pang maging bulag. Yun yung reason kung bakit hindi sinabi ng Lord that I will open your eyes. Kaya ang sabi niya, okay lang na blinded ka sa toxic world, basta ang mahalaga, ililid kita. Hindi po sadyang ibinubukas ng Diyos ang mata natin sa mga ganitong sitwasyon. Kasi kapag tumitig ka, baka mainis ka, baka magalit ka, baka maakit ka, baka madala ka. Because the eyes is the entrance to our soul. At dito nag-uumpisa ang desire. Mabuti kung ikaw ay tumitingin, ay kaya mo nang i-filter ang tinitingnan mo. At alam mo na rin kung paano ito i-respond. Okay yun. Pero kapag ikaw ay nagkakaroon pa ng emotional breakdown, nervous breakdown, sa tuwing merong hindi magandang sitwasyon, may toxic environment, nagkakaroon ka ng anxiety and depression, ibig sabihin, mas maigi pang ikaw ay pikit na lamang. Yung makikinig ka lamang sa direksyon ng Diyos. May kausap pa ba ako? Ilang Kristiyano na ang hindi pumayat-payat dahil laging nanlalaki ang mata sa litsyon. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Kaya minsan problema kung anong tinitingnan mo, maigi pang pumikit ka na lamang. Pag pupunta ka sa social media, ang dadaan sa iyo ay mga kung ano-anong mga issue sa buhay. Yung iba, minamarites na yung buhay ng iba. Tapos, binabasa mo. Hanggang sa naipon ng naipon. Maya-maya, masama na ang loob mo. Ay, kapepray mo pa lamang. That is what's happening nowadays. Huwag tayong magpapasuffocate sa toxicity ng world na ito. Kailangan nakakonect pa rin ikaw. Ang oxygen mo ay nakakonect doon sa langit upang kahit na mayroong maraming toxicity sa mundo, nananatili ang iyong sanity, nananatili kang matured, nananatili kang marunong umapproach at alam mo kung ano lamang ang titingnan at ang hindi. Hindi mo kayang talunin ang tukso. Tinatakbuhan ang tukso. Amen? Hindi yung sasabihin mo kahit
dinadaanan mo na ang iba-ibang mga nakakaakit sa iyong mga mata. Sinasabi mo, Lord, hawakan mo ako. Lord, hawakan mo ang mata ko. Oh? Baka dukitin ni Lord. Ano-anong tinitingnan mo, isara mo yan. Lord, ako po yung mag-i-internet ngayon. Hawakan niyo ang internet. Oh? Anak, ikaw may hawak ng mouse at keyboard. Kapatid, the decision is yours. Kung anong papapasukin mo sa sarili mo at sa buhay mo, kung anong perspektibo ang titingnan mo, nasa iyo. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo ang desisyon. So what do we have to do? We have to see everything through the eyes of God. Kung titingnan mo ang isang bagay na toxic, gamitin mo ang lens ni Lord, maiiba yun. Hello. Kaya kang akayin ng Panginoon kahit ikaw ay nakapikit. Kaya nga, kapag ka may problema, huwag kang mumulat. Pumikit ka lamang. Pikit nga po kayo. Para hindi nyo kita yung problema ninyo. Oo nga, pastor, katabi ko yung problema ko eh. Siya, pumikit ka. Habang buhay na akong bikit, pastor. Sige, pikit nga po kayo. Pikit kayo. Praktisin natin. Habang kayo nakapikit, nakikinig lang kayo sa aking sasabihin. Itaas nyo ang kanang kamay nyo. Pikit. Oh, ibaba nyo na. Kinailangan nyo bang magmulat? Hindi kasi alam nyo yung kanan nyo. O, ibaba nyo yung kanang kamay nyo. Pikit ulit. Itaas nyo ang kaliwang kamay nyo. Pati yung kanan isama na. At sumigaw ng hallelujah. See? May mga bagay na hindi mo kailangan dapat tingnan. Kailangan mo lang makinig. At nagkakaroon lamang ng ayos na pagsunod kapag malapit ka sa pinakikinggan mo. Kaya kahit nabulong si Lord, rinig mo, anak, huwag kang tutuloy. Anak, kakanan tayo. Hindi ko po nakikita, Lord. Okay lang na hindi mo kita. Basta mahalaga, nakikinig ka sa instruction ko. Amen? Ay, hindi po pwedeng mag-open ang mata ko. Hindi pwedeng buksan kasi baka lumayo ka. Baka masyado ka maakit sa nakikita mo. Kaya pumikit ka lang. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, pumikit ka lang. See everything through the eyes of God. That is our faith or fear looks at the problem, but faith looks at the promise. Kapag ang tao nakatingin sa problema, ang nakikita niya, limitasyon. Pero kapag ang tao nakatingin sa faith, ang nakikita niya, opportunity. Amen? Ang mga Chinese po, pag nakakakita ng problema, ang tingin nila, business ito. Bumaha. Ang sabi ng mga Pilipino, ibagsak ang gobyerno, bumabaha na naman. Ang sabi ng Chinese, gumawa tayo ng mga bangka. Kumita tuloy. Yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag kang magmukmok, huwag kang maglupagi. Ika nga sa Batangas. What do you have to do? You have to see what opportunity ang gustong ipaunawa sa akin ng Diyos. Anong gustong ipaunawa ni Lord sa akin sa problemang ito, sa pinagdadaanan kong ito. Ano kaya ang gustong ituro ng Diyos sa akin? Kasi lahat ng mga problem ay merong purpose, may itinuturo. At sa kabila noon, naroon yung promise. Ulit, problem, may purpose, at pag natawid mo yon, may promise. Hindi pwedeng tumalon sa problem, tapos promise. Hindi rin pwedeng puro promise. Kailangan may purpose. Amen ba? Ulit, problem, may purpose,
may promise. O kayo? Yun lamang po ang inyong pakakatandaan lagi. That is how we see through the eyes of God. Pangatlong point. Faith transforms your destiny. Kapag ikaw ay may pananampalataya, nababago ang direksyon ng buhay. Isipin mo si Abraham, tinawag siya ng Diyos na umalis sa kanyang bansa. Hindi niya naman alam kung saan siya pupunta. Pero sumunod siya sa Diyos. At dahil sa faith, siya ay naging ama ng maraming bansa. Hebrews chapter 11 verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go to a place he would later receive as his inheritance. Ang faith po hindi lang nagpapabuti ng buhay. Ang faith ay nagbabago ng destiny. Meron po akong nabasang kwento tungkol sa isang lalaki na nagdadrive sa gabi sa isang bundok. Madilim. Walang street lights. At ang headlights ng kotse niya ay kaya lang mag-ilaw ng mga 10 meters sa harap. Pero alam nyo kung ano ang amazing dito? Kahit 10 meters lang ang nakikita niya, nakakarating pa rin siya sa kanyang destination kahit inabot na ng 50 kilometers ang layo. Bakit? Dahil habang umaandar siya, lumalayo rin ang abot ng ilaw niya. Ganyan po ang pananampalataya. Hindi ipinakikita ng Diyos ang buong future. Hindi pinakikita ng Diyos na ikaw ay magiging mayor, o magiging pangulo, o magiging isang engineer, o magiging isang abogado habang nag-aaral ka pa lamang. Hindi yun ang pinakikita ng Diyos sa iyo. Pinapakita niya ang sunod na step. Sabihin mo sa iyong katabi, one step at a time. Pero kapag nagtiwala ka lamang at naglakad ka lamang, unti-unting liliwanag ang daan ng buhay mo, then sasabihin mo na lamang, gusto kong makita ang miracle ng Diyos, kaya hindi ako titigil sa paglakad ng may pananampalataya. Dumarating tayo sa pagkakataon, naiinip tayo. Naalala ko po nung ako po'y nag-speak sa anniversary ng JA1 Pelaway, Nueva Vizcaya. Ay, 5 hours na travel mula dito hanggang doon sa San Jose City, Nueva Ecija. Then another 3 hours travel papunta po sa Pelaway, Nueva Vizcaya. O, ayan o ngayon, Pastor. Ay yung 3 hours, I think 2 hours, puro rough road. As in rough. Nagtatravel kami, 2 hours na ganun. Nakaranas na kayo nun? Nangyayari lang sa inyo yun sa mga roller coaster, ano po? Nangyari sa amin yun, 2 oras. Aakyat kaming ganun. Pagtingin namin parang bangin, kaya lahat kami nakasilip. Anong sunod? Buti na lang dahan-dahan kaming ayun, may lupa pa pala. Diretso na uli. Buti na lang napakaganda ng lugar. Pagtingin mo talaga, nakikita mo yung Sierra Madre sa paligid mo, nangungusap sa'yo, protect me, so I will protect you too. Nagsasalita yung Sierra Madre talaga. At kitang-kita namin, wow, ang ganda ng ginawa ng Diyos. Ang lamig doon, 18 degrees, 17 degrees. Tapos puro nature. Grabe. Hindi namin alam na gano'n ang aming dadatnan. Kaya nung kami nasa biyahe, hindi ko naman itong dating napasukang ito. Hanggang kailan kaya ito matatapos? Tumigil po kami after 1 hour at kami daw ay nag-stop over. Sabi ho doon ay,
Tinanong namin, malapit na ba tayo? 1 oras nang pa puro ganun. Malapit na ba? Malapit na po. Talaga? 1 oras na lang. Bumalik na kaya tayo. Talagang ganun. Tapos, naglakad pa kami sa hanging bridge. Ang nasa ilalim namin ay napakalakas na ilog. Madilim. Tanging ang liwanag lamang namin ay yung mga cellphone na flashlight na ginagamit natin yan. Dahan-dahan, dahil gumaganon. Katindi ng Diyos. Inabot niya yung JA1 Pilaway. Sabi nga namin kay Pastor, Pastor, madami naman din kaluluwa sa patag. Ba't naman kayo umakyat pa din eh? Grabe ang passion ng mga kapatid natin daw. Para lamang sila makakuha ng supply, bababa na naman sila ng almost 2 hours. More than, minsan 3 hours pa para lamang kumuha ng supply. Tayo, ang lamig. Ang ganda ng ating mga nilalakaran. May SM. Tama? Ay sila, they have to endure rocky roads at napakatinding dilim. Ganyan ang Panginoon eh. Minsan padadaanin ka sa ganun eh. Iniintay lamang niya kung titigil ka na ba? Pag tumigil ka, sorry ka na lang, hindi mo mararating yung inheritance. Pero kapag nagpatuloy ka, kahit dire-diretso, napakaraki man ang dinadaanan, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos hawak-hawak ka naman. Kaya pala yung pray namin, Lord, hawakan ninyo po ang sasakyang ito. Yung mga gulong, Lord God. Dahil talaga namang matutulis po ang mga bato. Pero nung marating namin yung lugar, it was all worth it. Di baling mahaba at rocky ang dinaraanan mo ngayon. Gusto ko malaman mo, dahil may destiny pinagdadalhan ng Diyos sa iyo, it will be all worth it. Sabi mo sa katabi mo, it will all be worth it. Nung makita po namin yung kagandahan ng Pilaway, Nueva Vizcaya, yung pagod namin, wala. Hindi na namin naramdaman at ininda. Kaya I suggest, kung kayo gustong magbakasyon, itry nyo doon. At ikwento nyo sa akin kung anong inyong naranasan. Faith turns ordinary people into instruments of extraordinary miracles. You are an ordinary person. Lahat tayong naririto, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki. We are all just people who are common and normal. Pero, kapag ikaw ay may magandang destiny, naku, kahit na shaky ang pinagdadaanan mo ngayon, shaky sa family, shaky ang finances mo, yung pagtingin mo sa wallet mo, oh Lord, oh my God. Pagtingin mo naman sa resulta ng check-up mo sa doktor, hallelujah. Gusto ko malaman mo, diyan expert si Lord sa extraordinary miracles. And I want you to know, kaya ito ang pinakahuling slide, kasi ngayong buwang ito, may marami sa inyo ang magtatanggap ng extraordinary miracles. Let us all stand. Come on. Tumayo po tayo in the presence of God. Sino pong nakareding tumanggap ng extraordinary miracles? Kung ganon, huwag kang titigil kahit mahirap ang daan. Kahit medyo parang hindi naman ito yung ine-expect ko. Kape pray, hindi nangyayari.
Alam niyo yung nangyari kay Pastora Sabno sa aking asawa, yung kanyang ovarian cyst, habang ipinagpe-pray, lalong lumalaki yung cyst. Hanggang sa sinabi namin, Panginoon, hindi namin alam kung anong dulo nito, pero ito lang ang pinangahawakan namin. If it's not yet good, then you're not yet done. Kung hindi pa maganda at hindi pa makakaglorify sa iyo, ibig sabihin hindi ka patapos sa ginagawa mo. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kung hindi pa maganda ang dinadaanan mo, kung hindi pa okay ang sitwasyon na inaasahan mo, hindi pa magbibigay glory sa Lord ang nangyayari sa iyo, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos, may nag-iintay sa iyong extraordinary miracle. Everybody say hallelujah! It is time for you to change your perspective. Isuot mo ngayon ang salamin ng katotohanan na galing sa Diyos. The truth of the Word. Toxic man ang paligid, pero kapag nagsuot ka ng salamin na ito, you will see through the eyes of God. At sasabihin mo na lang sa Diyos, Lord, I believe in you. 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 Everybody say, I believe. I believe in you. You're the God from nothing. Bago mo kantahin ito, just look at me here for a while. Awitin mo ito ng totohanan. Yung hindi mo lang basta kinakanta. Awitin mo ito na parang prayer mo ito kay Lord. At inilalatag mo sa Kanya ngayon, Lord, ito ang dinadaanan ko. Very rocky and shaky. Hindi ko nakikita ang dulo. Lord, gabayan mo ako ng liwanag mo. Bago ka kumanta uli nito, ideklara mo na ang fear ay papalitan na ng Diyos ng faith. Na ang weakness ay magiging strength. Na ang confusion ay mapapalitan ng proper direction. Na may breakthrough na darating sa pamilya mo. May mga doors na bubuksan ng Diyos na akala mo sarado na, pero kaya palang buksan ng Diyos sa Kanyang tamang panahon. May mga pangarap na dati nang namatay sa buhay mo, nabubuhayin uli ng Diyos. Kaya please, pag kumanta ka ngayon, sinasabi mo sa Panginoon, this is my season of transformation. This is my season of extraordinary miracles. Nilabelan ako ng mundo ng pangit. Nilabelan ako ng doktor ng pangit. Nilabelan ako ng bangko na ako'y lugi na. Pero gusto kong malaman mo, kapatid, sinasabi ng Diyos ngayon, if you believe as Abraham believed, it means you are ready for the extraordinary miracles. And it is on the way. Kaya habang kinakanta mo ito, come on, ilatag mo sa Diyos ang sitwasyon na yan. Lord, I believe in you. 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 With all your heart. Lord, I believe in you. I believe in you. I believe in you. Sige, ilatag mo. Let this be your prayer.
Kayo lamang po, iparinig nyo kay Lord. I believe. Iparinig mo sa Diyos. May nangyayari sa bawat deklarasyon mo. You're praying for your family, for your son, your daughter, for your finances. For the last time, sing it out. I believe. May ginagawa ang Diyos. May inaayos si Lord. Doors are being opened. Opportunities are being opened. May change and transformation na gaganap sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa finances mo. Say, Lord, I believe. Lord, I believe. Don't stop believing. This is the currency of heaven. Come on. Lord, I believe. This is the currency of heaven. Come on. Mag-invest ka ngayon sa currency ng langit so that you will experience the tremendous outpour of heaven. Say, Lord, I believe. Mula sa puso mo, nananampalataya kang may ginagawa na ang Diyos. Hindi mo ba nakikita? Pero sa espiritual may nangyayari na. Lord, I believe. Come on, with all your heart, Lord, I believe. Lord, I buong puso. Itaas mo ang iyong kamay, come on. Itaas mo sa Diyos. Nakarapat-dapat pananggalaan, panangpalatayanan. Yes, Lord, we believe. Ang taong ito ay taon ng transformation. Ang taong ito ay taon ng extraordinary miracles. Yes, Lord. We will just believe and it shall happen for us. Come on, may nangyayari na. Dumadaloy na ang kagalingan. Dumadaloy na ang restoration. Dumadaloy na ang pag-ibig. Oh! Yes, receive. Receive. Come on, by faith, receive. Lord, I believe. Come on. May ginagawa ang Diyos. By faith, receive. Receive, 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 receive for the last time. Lord, I believe. Lord, I believe. Now I will declare to you, fear is already destroyed in your life because you are transformed by your faith. Weakness becomes your strength. Confusion becomes a new direction. And I declare this, JA1 people, upon you. Walang extraordinary miracle ang hindi mo tatanggapin. I declare, this month alone, sa buwan ng March, you will receive an extraordinary miracle as you believe and have faith. Kaya ngayon pa lang, sambutin mo na ito. Hilahin mo na. Claim it now. In Jesus' name. Itago mo sa bulsa mo, ilagay mo sa bag mo, at lalo't higit, patigilin mo ng matinding-matindi sa puso mo. You are super blessed, JA1 family. Receive!
Faith that transforms, a new perspective, new identity, and new destiny that the Lord has already bestowed upon you. Receive this now, hindi maaagaw, mawawala ng kaaway ito sa buhay mo. As you believe in the Lord, you shall receive. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Kung mamay ka ng 3 tao, sabihin mo, congratulations.